Bakit nila kailangan bumili ng French Bulldog? As an owner ng dalawang French Bulldog, si Donnie tsaka si Joey. Napakadaming benefits kasi pag bumili ka ng French Bulldog. Isa dito, alam naman natin sa brain natin na meron tayong 4 types of feel-good hormone. Meron tayong dopamine, endorphin, serotonin, and oxytocin. So yung dopamine usually ay yung happy. Then yung oxytocin ay naman yung pag nakikipag-play ka sa iyong pet. So playing with your pet is of course release oxytocin. That's why napakahalaga rin na meron kang French Bulldog. Pero sakitin ba talaga sila? Sakitin, hindi. Kasi ang sakitin... Parang tingin ko, kaya lang naman naging sakitin kasi hindi inalagaan na maayos. Pero para sa akin, ang sakitin, yung anak ng pusa. Bakit? Sakitin. And they are very docile sa personality. Hindi sila aggressive tulad ng ibang breed. And dinala tayo magpangalan ng breed kay baka mabash tayo. Tulad ng Chow Chow. Chow Chow. Chow Chow, di ba yung... Yung tropa ko, hindi namin tropa, hire sa amin. Kinagat yung ilong. Chow Chow, dito lang. Isang araw lang. Kasi on history, I believe they are bred for for war talaga. Yung Chow Chow. Yes, they are war dog. Tapos yung mata kasi nila is hindi ganun ka good. Kaya pag may nakikita may gumagalaw, and they are very aggressive. Ewan ko, that research was 2013. Correct me if I'm wrong na lang. Ikwento mo lang paano ka nag-start sa crypto mo. Paano ka nag-start sa crypto? And pati kung anong ma-advise mo sa gusto pumasok. Basic question lang. Paano ka nag-start din, anong ma-advise mo? Basic advice mo sa mga gustong pumasok. Siyempre, dapat meron kang fallback plan. Don't go all in on your cash. And tawag dito, marami kasing nagfo-focus sa timing nila sa market, like eto na yung tamang time para mag-DCA, eto na yung tamang time para mag-long or mag-short. Pero it is not about your timing in the market It is about your time in the market. Marami kang intangibles na kailangan pagtuunan ng pansin. Ayan, tulad ng paano mo i-handle yung emotion mo, paano ka mag-calculate ng risk, or paano ka forecast kung talagang ginawa mo to religiously, as in makikita mong nag-grow talaga siya. So don't just buy or invest dahil narinig mo this is the next big thing, this is the next Bitcoin, this is the next BNB. So mag-research ka din. That's why napakahalaga na may nagbabalance din. Hindi yung dahil sinabi ni Quan Chumpong is bibili ka na kaagad. Nag-start ako ng crypto. I was an OFW back then. Ayan, nag-start ako ng sa BitConnect, and that was a Ponzi. That's why pag nakakita ko ng structure ng Ponzi, alam ko na kaagad. Pwede ka bang mag-mention ng mga Ponzi ngayon? Hindi, joke lang. Tulad ng joke lang. And eto yung Ponzi kasi hindi lang siya more on on crypto. And to give you an insight, napakadami na ito sa Mindanao area. And I'll be giving you a lot of example like Regen, Everarm, Kappa, and napakadami pang iba. And that was 2018, 2019. And right now, marami na namang Ponzi ulit. Ayun, so ingat lang din tayo kasi they are big and they are syndicate. That's why nababalitaan na lang natin pag nag-run away, saka lang sila ginagawa ng content. Especially, wala pang ganon katapang gumawa ng content. Siyempre, lahat naman tayo mahal yung buhay natin. Totoo. So, yung iba, bingi, yung iba, bulag, yung iba, pipe. And dinahantay na lang nila mag-collapse. And so, ayun, ang masasabi ko lang is, part yan ng logical lapse Like, hindi pa kasi ganon kasolid yung logic mo with regards with money. Especially, bago yun sa'yo. That's why, you will have, meron kang choice, meron kang dalawang choice. You learn it dahil napakinggan mo sa mga taong legit na nag-advise financially. Marami tayong financial advisor or tawag dito,
nag-a-advise tungkol sa finances based on their own experience, like nalubog sa utang, nalugi na business, then how they bounce back. And ayun yung mga taong pina-follow ko ngayon sa sa TikTok, like how they pay off their 6 million debt. Parang si si Mark Senpai, tinanong ko rin siya actually. May ganun din siyang scenario. As in, maski si Gio alam ko meron. Parang halos lahat naman yata sa crypto space na nakausap ko, meron silang at some point na nag-down for sila. Yes. Tapos nag-grind din. Parang kanya-kanyang lahat parang Gio, si Crypto Pare, I think meron din yung iba pa. Ang maganda kasi doon, tawag dito, yung pagiging transparent nila with their journey. Like, alam natin yung journey nila pero hindi natin alam yung luha nila nung nasa point sila nung time na yon. Hindi naman niya kasi pinapakinggan ng mga viewers kung ano yung negative. Kumbaga yun naman kasi. Yes. Ayaw nila nun makarinig na, gusto lang agad nila pera. And sa totoo, napakahalagang nun, event sa buhay. Tawagin nating canon event yun, no? So, you will not earn your breakthrough kung walang nagbe-break you. Diba? If there is no breaking you, there is no breakthrough. Tama. So, kung may pinagdadaanan ka ngayon, same. lahat naman tayo pinagdadaanan, di ba? So, tawag dito, check mo yung mga taong nasa down moments nila kasi from them, doon ka makakasabay Doon ka makakasabay sa breakthrough. Like, nakikita ko to, walang-wala na to, pero palag-palag pa din. And, late game lang. Sabi nga sa ML, late game lang din. Late game lang. Ayun. So, ayun, siguro kung gusto mo i-push through talaga, huwag ka mawawala ng fallback plan. Ayun. Kasi pag nag-all-in ka dito tapos nawala ka na, magiging bitter ka talaga sa crypto. Eto, bakit tingin mo ayaw na mag-work ng mga gustong pumasok sa crypto? Parang pag nakita nila crypto, ayoko na, resign na ako, hindi na mag-work. Na-experience ko rin yan actually. Like, kahit ako rin naman. Tawag dito, OFW ako back then. Tapos, ayun nga, sa BitConnect, I was earning around, magkano ulit yun? 15K, 10K to 15K daily. So, para akong pensyonado na meron akong 300K pesos per month. Then, tawag dito, syempre mabubus yung ego mo Like, bakit ko pa kailangan magtrabaho? Bakit kailangan ko pa mag-trade? Meron na akong 10K, 15K per day. Just imagine that. As in, mabubus yung ego mo, not knowing na it is just a financial spike. Ano ibig sabihin ng financial spike? Like, you're earning siguro 10K, 20K, or even 50K per month, tapos biglang naging daily mo yon. So, yung emotion mo kasi, yung dopamine level mo is biglang tumataas. Ayun, sobrang egoistic mo na. Kung dati, hindi ka naman rude sa waiter, hindi ka naman rude sa... Mahirap kayong lahat. Hindi ka naman rude sa waiter, hindi ka naman rude sa janitor. As in, biglang magi-inflate din yung lifestyle and yung ulo mo. As in, na-experience ko yon. And tawag dito. Tapos I was humbled down yung nag-collapse yung BitConnect. As in no signs na magko-collapse yun kasi nasa pa kami that time. Tawag dito, nasa Iloilo. Ginather lahat ng mga BitConnectors. Parang nandun kami sa Iloilo. Just imagine, tas binigyan kami ng personal development training for 3 days. Then, pag uwi namin, after 2 days, nag-collapse yung BitConnect. Just imagine, yung sobrang on fire ka. Parang parting gift. Yes, sobrang on fire ka. BitConnect number 1. Kasi gagaling-galing ka lang mag-trade no? Di mo na kailangan mag-trade, di mo na kailangan Ayun, tapos after that, nag-collapse. Natulala rin ako. Wala akong choice kasi wala na akong pera. Bumalik din ako sa pagiging OFW that time. So, hindi masamang bumalik sa trabaho. Ang masama, yung wala ka nang makain, pero hindi mo pa rin makita yung sarili mo na dapat mag-humble down. Hindi kasi tingin ko dahil rin sa social media na may pinoprotektahan na silang. Parang kakakatingin na successful people. Facade. May facade na silang binibuild sa sa Sokmed, sa family nila, sa friends nila. Pinagkalat na nila na trader ako, ganyan. So, parang pag bumabalik sila sa trabaho, feeling nila mali, which is, wala ka na makain, ba't di ka magtrabaho, mag-grind ka dyan, magbakdo ka kung kailangan, di ba? Yes, ay hindi yung isa sa, yung pumunta tayo ng pop-up, kausap natin si
Wasak. As in, tinanong ko rin siya, ito yung mga magagandang tanongin. Anong ginawa mo nung downtime mo? As in, sinabi niya, gigil lang din talaga. Tapos, wala kang pakialam kung pares kakainin ko araw-araw. Sige, sabi niya kasi nun, walang-wala na siya eh. Para saan pa wala ka na, doon ka lang sa pinakababa. The only way is up literal eh. Parang, wala namang mas bababa pa sa baba eh. Yun na yun eh. Kailangan wala nang tumalbog or grind talaga. So, gigil lang rin siya mag-grind nun. Solid, shoutout sa'yo, Zach. And then, so, siguro tawag dito, hindi kasi talaga lahat ng sumubok, nagtagumpay. Pero lahat ng nagtagumpay, sumubok. Solid yun ah. Yeah, there you go. By the way, naka-retainers ako kaya Esco. Halata ba yung Esco? Hindi naman. Hindi naman. Medyo nag-adjust na yan. Ikaw naman tatanayin ko. Sige. Anong most memorable moment mo sa crypto nung bull run? Dami. Parang siguro yung pinaka most memorable ko, yung pag-give up na ako. Kasi, unang week ko, na-reach ko 100k, 200k. First week sa Safe Moon kasi agad yun eh. Tapos, after na nag-dump, bumili na ako ng laptop, bumili na ako ng laptop. Cellphone yata, bumili na ba rin ako ng iPhone? Hindi, bumili yata ako ng laptop muna. Tapos, bumili pa ako ng bagong TV, upuan, lahat. 100k yun. 100k lang rin kinita ko. Tapos, nag-dump. Tapos, nakuha ko 100k lang. Tapos, kung ano shitcoin na pinasok namin. Tapos, nagtalo na ako, nag-negative na ako. Negative 50, 50k na lang, pera ko 30. Sabi ko kay Sed noon that time. Sabi ko, pre, ayoko na crypto, hindi na ako, basta, last ko na to, maka 300k lang ako. Siyempre, pambayad ko na utang ko, tsaka pambili ng other stuff. Out na ako forever. Tapos, yun, nag-try lang ako, grind lang ulit. Maliit from small. So, nung na-reach, tapos after, wala lang ina-expect, as in wala, 300k out na ako. After 1 month, yun, na-reach ko yung 1M ko. Nung bull run moment. So, bull run moment. Para sa akin yun yung pinaka-memorable kasi hindi ko na-expect pero nangyari. Tapos, at the same time, grabe rin yung puyat ko, tsaka lahat, puyat, tsaka grind eh. Kasi hindi nyo naman nakita yun, pero dito sa room na yun, buong gabi lang ako nandito, hindi nga ako natutulog. Pati, di nila ako nakausap. Kaka-grind ko. Pero yun, yung memorable. Tapos yung pangalawa, yung nag-deposit ako. Ay, nag-withdraw ako. Pa-withdraw ako sa niya 800k. I think 11 PM pa yun, no? Gabi na. Hindi kasi that time. Sobrang yamot ko rin nun kasi talo ako talo. Parang meron akong coin na hindi ko in-out agad na 1.5 dapat. Bigla naging 500k lang. So, pero mark up pa rin ako ng 200k. So, win pa din. Sabi ko, ba yan, bad trip? So, ginawa ko. In-out ko yung 800k ko. Ginawagan ko to. Kasi that time, di pa kami close. Siya lang kilala ko nag-withdraw. Tapos yun, nag-withdraw ko sa kanya, 11 PM. Tapos after 2 weeks, nag-dump na yung buong market nun. As in, from 60k, naging 20k, 25? 22, tama ba? Basta after 2 weeks lang. So, imagine nakapag-liquid ako ng buong asset ko sa crypto. Yung mga natitira, yun yung mga nasa moonbags ko noon. In-out ko lahat kasi sabi ko, pahinga na ako. Medyo busog naman na ako. Tapos yun, nag-dump lahat. Tapos sabi ko, grabe, napakaswerte. Grabe yung timing ko talaga. Lahat sila, kahit sila nagulat sila, galing mo, naka-out ka na. That time, 500 pa BNB. Tapos after 2 weeks, nag-220 yata or something. Grabe, imagine. Yun yung memorable moments. Dahil ng bad trip ako. Pero ang dami kong investment na nangyari dahil bad trip. iPhone na yun. Bad trip lang ako. Natalo ako. Retail therapy na. Retail therapist kasi ako. Kag bad trip ako, may mga binibili ako kung ano. Pero hindi na siya, for me, hindi na ako ganun ka. Kasi, yung, I think, problem pag nagkapera ka na. Parang nilalagay mo na yung happiness mo sa bagay kasi. Totoo. You can buy it parang, ganyan ito. Pero lately, syempre, na-realize ko, wala doon yung things. Hindi lately, ayoko na bumili. Parang, inisip ko na lagi. Simula ng practice stoicism, kailangan ko ba siya? And anong meron dyan? Kailangan, need ba siya or gusto ko lang? Pero, yan. Ikaw? Sa akin yung memorable moments ko yung airdrop talaga. Kasi tawag dito, hindi kasi namin alam na may airdrop. Basta sinabi na lang ni Pay bigla, may airdrop dito. Tapos check mo kasi gumagamit ka ng app na to. Tapos, memorable yun kasi dito 7 digits yun eh.
As in, pang BMW na sana yun. Kung nasabihan ako ni Pay bago pa ma-release, tapos nakuha ko na yun. Kaso, nasabi sa akin yun ni Pay, tawag dito, nakapagbenta na sila, tapos ako, pa-claim pa lang, tapos 3 days bago dumating. Ay, ganun ba yun? Oo, pagka-claim ko, after 3 days, 90% down na yung coin. As in, from 6 digits, umabot yun ng 5 digits na lang. From 7 digits, umabot yun ng 6 digits na lang. That time, tawag dito, medyo egoistic pa tayo. Kasi bull run moments. Sabi ko, hayaan na lang to. Wala na rin naman yan. 90% down. Tapos sinaya ko lang, tapos bigla siya nagpump ulit. Nag-pump siya nun nag 7 fig ulit siya. Ayun yung pinambili ko ng sasakyan as in cash. Pero eto yung plot twist dyan Ako yung bumili ng sasakyan na hindi masaya. Bakit? Kasi 3 days before ako bumili ng sasakyan, doon nakipaghiwalay sa akin yung ex ko. Parang may kilala rin akong ganyan, kaka-receive na ng pera. 1 second lang masaya. pero hindi ka sasabihin nyo pa. Alam mo yung nagpa-picture kayo may susi, tapos nakasimangot ka. Nakabili ka ng sasakyan, pero malungkot ka. Grabe. Grabe. Oo. Ayun yung, pero tawag dito, okay naman kami. As in, tawag dito, healthiest relationship in my life. Kaya kung nanonood ka man, nag-meet naman sila. Nag-meet naman sila ng baby ko. Jugo boy. Pinaka-basurang purchase mo ng bulan? Basura, like, di mo alam ba't mo binili, pero binili mo. As in tangible or intangible? Tangible na magagamit. Na hindi mo na ginagamit kasi walang kwenta. Like, parang nabili mo lang out of impulse, ganun. Or kasi may pera ka. Ano bang nabili ko? Madami. As in, lalo nung yung after that car purchase, syempre, iniwan ako nun. As in, sobrang daming retail therapy nun. Di ba guys? Legit yun. Pag may pera kayo, retail therapy ka. Pero hindi yun masaya. Hindi siya sustainable. Madami. Pero tawag dito, may mga naitalo rin talaga tayo sa wala yun. Basta, doon. Ayun, ano ba yung bumili ako ng mga mamahaling damit. Tapos mayroon doon hindi ko na nagamit talaga. As in, pag nakikita ko, ganun, ba't ko ba binili to? Sobrang useless. Hindi kasi tawag dito, nakita ko lang may LV sa leeg. Tapos yun, hindi ko na nagamit. LV turtleneck. Ang pangit. Hindi naman nag-winter dito sa Pilipinas. Siguro sa akin, pinakawalang kwentang purchase. Hindi naman sa madami, pero kasi may mga bagay na ako na hindi na nagagamit talaga Kunwari yung lupa ko, yun. Hindi naman sa walang kwenta, pero kasi hindi siya nagpo-produce ng income. Hindi siya nag-income. Biglang malaking liquid yung nawala sa akin. Pero okay lang. Pero guess mo, nandyan lang siya. Okay. Mayroon akong 3,000 square meter na lupa, okay. Pero nandyan lang siya. Taniman ko kaya yun. Gastasan ko kaya para man lang meron lagyan ko nga yun ng saging. What if daw, may bumili ng lupa mo, kaso pwede daw vacation delivery. Dadalhin mo yung lupa mo doon sa kanila. Pero maganda yun, palagyan ko kaya saging yun, no? Pwede. Sayang. Pwede bang taniman? Farmland ba yan? Laki nun 3,000. Diyan. Punta natin bukas. Sige. Dakarin natin. 5,000. Nga, no? Mayroong business idea. Okay. Pwede tayo magtanim ng doon. Ay, gagi. Jugo boy na talaga na to! Pwede tayo magtanim ng doon. Sama ng loob. Sama ng loob. Imikos-mikos mo na talaga yan. Grabe na talaga yan si Insa na to. Grabe na tulog naman na talaga na to. What's stopping you? Saan? What's stopping you? Nung panahong hindi ka pa into crypto? Paano what's stopping you? ML. Paano what's stopping you? Like, parang nagre-resist sa'yo. Bakit yung crypto? Before. Kasi before that year, nakita ko na yun sa friend ko. Kasi nag-story siya sa Ethereum. Parang Ethereum for Surge yata yan. Para may invite. Oo. Alam mo yan. Pero totoong Ethereum yun. Kasi nasa kanya nakuha niya din Pero yun nga, may invite. Parang mga faucet ata, ganon. Parang networking vibe siya.
So, kaya hindi ko siya pinasok kasi hindi ko maintindihan. Yun lang yun. Yun yung nag-stop sa akin. Pero nung next time na nakita ko ulit yung story na yun, yung year na nag-start ako, 2021 yata. Kay Kuya Faye. Nagtanong na ako, yun yung ano ba yan, sabi ko. Siya na rin nagbigay sa akin ng opportunity na meron kaming webinar, seminar, punta ka dito. Then, pumunta ako. Ayun lang. I think, sa lahat naman, that's what's stopping them sa pag-start ng pag-gym. Kaya ayaw nila mag-gym kasi wala sila alam. Or sa lahat, sa school, natamad sila. Yun lang, ay ikaw. Sa akin, that time, tawag dito. Pero dati mo pa siya alam. Tawag dito, yung trauma. Like, na-trauma kasi ako sa BitConnect. Okay. After that, parang iniisip ko, scam na yan, Then, tawag dito, hinil ko rin yung trauma na yun for 8 months. As in, from January nag-collapse yung BitConnect Then, from August, yun, doon ako nag-start mag-aral paano mag-futures trade. Then, tawag dito, sobrang dami rin natin pinagdaanan and that what's make Crit G right now. And then, any last words sa mga takot sumubo? Pag natatakot ka sumubo. Ayusin mo. Pag natatakot, wag. Yun lang na wag. Wag. Yeah, legit naman Tawag dito, if you're going to relearn everything, ang pinakauna mong gagawin dyan or i-learn is how you handle your money. Again, it is not how big you make. Marami tayong makikita or mababalitaan sa crypto na from 5K, umabot ng 100K, umabot ng 8M, tapos bumalik ulit ng 100K, and napapatanong sila kung maibabalik ko lang yung panahon, sa 8M magkaka-cash out na ako Pero, tawag dito, hindi mo magagawa yan kasi that time wala ka pang knowledge or hindi mo pa alam yung capability mo to earn that time. So, hindi ka na makakabalik doon. Ang magagawa mo na lang is you make that a pivot point para bounce back. Para mag-bounce back una. Pangalawa is alam mo na merong risk involved talaga. Hindi ka mabubulag sa greed. Hindi ka mabubulag na ganito yung nangyayari. And once na ma-overcome mo itong fear na fear of trying again, then you will be unstoppable for me. Ayun. Pero itong fear of trying again, as in daily battle Hindi to one time, big time na, hindi. Tawag dito. Hindi na ako takot sumubok, lalaban ako ulit. And so, laging may harang. Pero kung sa kanya susugal, ay talaga naman. Talaga naman. Anyway, yun lang. That's it, guys. Click J, follow nyo. Follow me, guys. Quickie, lang. Actually, kasi rest day ko ngayon. Actually, dapat nag-back day ako, pero bukas na. Kasi natamad ako. Pati tinulungan ako to mag-move in. Anyway, bye, guys. Peace. More content to come, guys. Day 13 na to.